Huwag ka muna mag-building, sir. Hindi, huwag mo muna lang masyado pagandahin. Kung ako, sir, pwede naman, sir, ano yan eh. Simple lang muna, basta maging malinis lang. Kahit di nakatiles, okay lang. Kumbaga, huwag mo tipirin ng makina. Pag kumikita na, tsaka mo pagandahin. Ito, tipirin ito. Huwag mo tipirin yan kasi isang purchase lang yan. Pero yung kasing building improvement, madali na yan eh. Pwedeng tupalo. Kagaya namin, tinan mo, sir, nung nag-start kami, hindi naman ganda rin yung showroom namin. O nung kumikita na, pagandahin natin ang showroom. Pagandahin natin ang opisina. Kumikita na eh. Kumbaga, may pangpuhunan na eh. Tapos hindi pa kumikita, yun sayang. Pero itong makina, isang beses mo binili. Pagka nabili mo na siya, yun na yun eh. Ngayon, yung building, pagandahin mo na lang. Pagka, alam mo nang, papasok mo ng pera. Pagandahin mo na ng pagandahin. Mga taga saan kayo? Natividad. Ay, ako po si Alfred. What's your name? Bing. At si Ma'am? Elma. Elma. Welcome po sa Watermark. So, anong ini-inquire nila? Purified packages. Purified. Sa natividad, no? Maganda yan. Oh, dapat. Supposed to be. Pero ang totoo nun, hindi po dapat ganun. Kapag may occupancy permit ka, taga doon ka na eh. Ibig sabihin, ina-allow ka nila ng tumira doon at mag-work doon or whatsoever. Diba? Ina-allowed ka na nila eh. Ito, sir. Isa-sample ko lang sa inyo yung mismong requirement. Diba? This is the application form for operational permit. Tignan niyo po yung number 1 requirement nila. Report of inspection. Nakalagay po dyan. Ayan, construction, yan, mga yan. Kailangan kumpleto eh. Tingnan niyo po complete disinfection of the system signed by Rural Health. Paano nasa-signin yan? Wala ka pang system. Yes. Di ba? Ayun. Tapos, doon sa pangalawa, latest result ng sampling conducted by DOH. Yun yung pinapatest natin. DOH ang magtetest, conducted by them, accredited water analysis laboratory for both raw and product. Boss, may raw ka, pero wala kang product. Di ba? So, kailangan talaga may makina ka na para magkaroon ka ng testing ng product. Ano yung papatest mo? Bacteriological examination, physical examination, di ba? Yan yung mga itetest. Biological examination. Yan po, lahat po ito, ipapalaboratory natin sa kanila. Na which is product and raw. Sa ngayon, mapapatest mo, raw lang, pero wala kang product. Kaya bagsak agad. Bagsak agad, syempre. Natural bagsak. Kami muna. Kasi yung mga guidelines naman, sir, na ituturo namin, accredited naman nila yun. Instructed po kami nila, nag-seminar kami, paano yung building, paano yung sanitation, paano yung hack-up analysis. Kung bibigyan kita ng layout bibigyan kita ng plano na ito yung gawin natin para pag tinest ka, pasado ka. Oh. Na-stress siya. Talagang ma-stress ka. 1 and 2 pa lang yun. Diba? Yung number 3, Certificate of Potability Drinking Water inspected by Municipality Health Office concerned. So ito yung result. Siyempre, meron ka na nito. So ite-check pa nila yan. Inspect nila. Baka mamaya kasi hindi mo kinuha doon. Baka bumili ka lang ng tubig. Diba? Tama yung ginagawa po nila eh. Yung para protektahan yung community. Yun naman ang concern nila eh. And tayo, thankful tayo na may ganito. Kasi kapag wala nito, kahit sino magbenta, pwede. Diba? Kung, diba? Hindi mo sure kung may inom ba talaga, di ba? Photocopy of Certificate Operation Training Course. Ito po yung 40-hour seminar. So mag-seminar kayo sa amin para sa water station, tapos mag-seminar po kayo sa DOH. Online lang po ngayon. Dati kasi face-to-face yan, magastos. Kahit sa inyo, online din. Yung sa amin, walang katapusang seminar kami. Hanggat may concern ka di ba? Hanggat hindi mo nakukuha yung dapat mong makuha. Certificate, di ba kailangan din yun sa munisipyo? So, Yung certificate namin, it is acknowledged na kami yung nag-supply sa inyo. Yun yung mga FDA, BPAD, ibigay namin sa iyo. Iba po yung seminar ninyo. Nakapangalan sa inyo, kayo yung nag-seminar. So ito po yung mga requirements. Department of Trade Industry, DTI. Tsaka ka palang nag-apply ng DTI, which is correct. Kasi pag nag-apply ka ng DTI ngayon, wala ka pang requirement. After 1 month, may penalty ka. So dapat, ma-deliver muna namin. Kami muna mauna. Picture of purified equipment, delivery vehicle, ayan, yung mga delivery vehicle ninyo, water station, both interior and exterior. So pag nagawa mo daw yun, pipirmahan na lang nila. Saan mo nakuha to, sir? Sa munisipyo. Drinking water clearance. So ito na yon. Yung sanitary engineer na to, sir. 2 set of sanitary engineer. Feasibility report. sa munisipyo na yan. No. Magbabayad po kayo ng private. Iba pa po yung sanitary engineer nila. Ito yung conducted by them. Iba pa po yung Meron sa inyo. wala kaming personal na sanitary engineer, pero pwede ako magrekomenda. Kasi mas maganda, i-recommenda ko na lang yung hindi ko tauhan para may third party. Kasi pag tauhan ko, sir, puro lahat ng buti sa amin, di ba? Walang pangit. I-recommenda kami sa inyo ng sanitary engineer, babayar nyo lang, kayo na mag-usap. Kami naman may mga contact naman kami na we could recommend. Ayan. Ito kasi freelance ang mga yan, mga sanitary engineer. Tapos, ayan, ano pa ba? Photocopy, sanitary, yung PRC
PRC license niya. So nakita mo lahat nito, ito lahat ang gagawin niya, di ba? Lahat ang nakalista niyan. So siya na yan, siya nang bahala diyan. Kumbaga babayaran mo na lang yan. Tapos 2 set of plan and specification, purpose water system, water station, to sanitary engineering plan, floor plan. Ito na yung mga ano. Magagamit mo sir kasi yung floor plan na ibibigay ko sa'yo, yung systematic diagram na ibibigay ko din sa'yo, vicinity map, si sanitary engineer gagawa ng iba doon, source of details, tsaka isometric diagram. Ano yung isometric diagram? Nakita nyo po yung nakalagay doon sa machine ko, yung naka-flow, yun. Pero syempre, meron kaming hard copy na bibigay sa'yo para ine-present mo. Kasi kahit sanitary engineer yan, hindi naman alam kung paano binuo yung makina namin. So, sila ang makikipag-coordinate din sa amin para i-assist namin sila, ito, ganito ginawa namin dyan. Para yung report nila tama. Kasi nakasalalay po doon yung PRC license nila. Mas maganda rin talaga yung parang nire-recommend mo. Kami muna mauna. Bago yung recommendation. Pag sunusunurin ko lang na-stress ka na, sir. Wala na ngayon. Kanina lang. Ganun talaga. Pero, Bago Ikaw kasi, sir, pumunta ka doon na-stress ka talaga. ngayon, okay na. Okay na. Sir, pwede ba akong mag-photocopy nito? O photocopy ko lang? Para yung mga magtatanong din sa akin, Yes, ma-assist ko din sila. Kuha nyo rin pag... Hindi kasi, meron ako nito, pero yung 5 years ago na. Baka out to date na. Kung okay lang yung i-scan ko. Pwede mong i-scan. Thank you, sir. Package 9. nire-recommend talaga yun ni Sir. Walang building pa. Huwag ka muna mag-building, sir. Hindi, huwag mo muna masyado pagandahin. Kung ako sa'yo. Pwede naman, sir, ano yan simple lang muna, basta maging malinis lang. Kahit di nakatiles, okay lang. Kumbaga, huwag mo tipirin ng makina. Pag kumikita na, saka mo pagandahin. Ito, tipirin ito. Huwag mo tipirin yan kasi isang purchase lang yan. Pero yung kasing building improvement, madali na yun Pwedeng tupalo. Kagaya namin, tinan mo sir, nung nag-start kami, hindi naman ganda rin yung showroom namin. O nung kumikita na, pagandahin natin ng showroom. Pagandahin natin ng opisina. Kumikita na Kumbaga may pangpuhunan na Installment mo na lang, boss, para ano. Ang halimbawa, magbibigay ako ng 300, pwede nyo na. Pwede. Buuin ko 300 and then... Installment yung balance Pero ano yun? Hindi. Pag cash kasi, may discount yun. Opo. Pero pag hindi, installment. Wala yung... Pag installment, walang discount. 508 siya. Yung cash mo naman po, ibabayad yun naman po sa amin pag na-install pa namin. Tagal pa yun. 300, sabi mo na. Payable in how many months? Meron kami 2 years, may 1 year. Ko bahala kung paano ka ano ba yung mga expenses na gagawin nyo po. Magsi-seminar kayo, di ba? Yung seminar, 8,000 po yun. Add mo pa yung sanitary engineering report. Sabihin mo na 15K yun. Pinakamahal na to. Baka makatawad ka pa dyan. Ano pa i-add natin? Munisipyo, sabihin mo na, nasa 5,000 yan. Mga municipality permit. Water laboratory. Hindi, yung bayad kay mayor's permit yun. Laboratory, sabihin mo na, mag-alat ka ng 5,000 pesos doon. Mga ganun, 5K yan. Ano kasi yun? Physical and chemical analysis po yun. Ano pa? Medical ng mga tao mo. Sabihin mo na yung medical tao mo, 180 lang naman, 150, depende sa munisipyo. Sabihin mo nang lahat sila, 1,000 pesos. Kung pag tinotal mo to, 34,000 lang. Siyempre, yung mga pinunlakad, Yung nag-commute ka, gasolina, pabalik-balik ka. Kaya sakto din yung sinabi ko mga araw na, handa ka 40,000. Pagka napakinabangan mo yan, kahit luma na yan, pwede pa rin naman siya maging pera. Ayaw mo na magnegosyo, edi gawin mo sa bahay mo, i-filter natin lahat ng bahay mo. Hindi naman po sayang kasi equipment naman po yan. Pero ang sayang lang po, syempre, yung panahon na inayos mo yung certification, yun lang medyo sayang. Pero kung napagkikitaan mo naman, wala pa rin lugi. Sa experience namin, 1 year. Kasi yung pamangkin nung tiyahin ko na may water station din near mga 2.5 kilometers away from our house is sabi na sa akin, kung papatayo ka ng water station mo, kinukuha ako sa abroad, close ko ito, lahat ng aking mga sinusuplayan, sa'yo ko ibibigay. May customer na pala kayo Alam mo, itong kanina, yung nanditong mag-asawa, 2 machine na nabili sa akin within 6 months. Una, start siya package 10. Lumakas ang business. After 6 months, dito bumibili ulit. Isa pang package. Hindi bibili ulit yon pag palpak. Bumili ulit 6 months. Sabi niya, Sir Alfred, 6 months, ROI na kami. Di bibili kami ng isa pa. Baka mamaya, masira daw yung machine nila. Magkaroon ng problema. Kasi ang lakas po nila, sa patar lang sila sa Bulinaw. Yung building kasi, ma'am, pag nirenovate nyo na, pinaganda nyo na in whatsoever. Tapos hindi pa kumikita, yun sayang. Pero itong makina, isang beses mo binili. Pagka nabili mo na siya, yun na yun Ngayon, yung building, pagandahin mo na lang. Pagka, alam mo nang, papasok na ng pera. Pagandahin mo na ng pagandahin. Tiles mo pa pag kumita ko din. Pwede naman habol yun, sir. I-jack mo lang yung makina. Kaya, Pwede siya i-cash pag Siyempre, gustong-gusto namin yun pag ika-cash ninyo. Kasi may discount, malaking discount. Oo naman, sayang din yun. Kaya 40K nilagay ko pang lakad mo ng papeles pwede kaya naka-design mo.
Kinumpute ko na, sir. Parang naano ka na lang dito, yung problema mo na lang, yung papel. Oo. Opo, tama. Building permit na lang, hindi kasali Hindi dyan. naman fulfilled yung dinaon mo eh. Hindi. Kahit next year ka magpatay, Tama. wala akong problema. Malay mo nag-increase next year, at bayad ka na. Opo. Naka-reserve ka na. Opo. 3 beses na kami nag-increase. Maraming nabili dito, nagte-thank you sila. Gabi, buti, hindi sila naabutan ng increase. Sa mga ice niyo, ilang square meter ang kailangan sa... Sa yellow, depende sa storage mo, sir eh. Kapag ka lumalaki po yung lugar, syempre, mas nagiging maluwag yung galawan mo. Malakas ang yelo sa mga milk tea. Opo, mga tea house, malakas yan. Hindi, maliit lang naman ang yellow, sir. Pwede mo ilagay sa water station mo. Meron nga po akong dinidesign ngayon, sir eh. Ano siya eh, yellowhan, pero ang ginawa namin po, yung makina nasa labas. Tapos yung nahuhulog na yellow nasa loob ng building. Kasi pwede mo ilagay sa labas yung yellow ko. Kita mo yung 2 tanner ice ko, nasa labas. O imagine mo, lumaglag yung yellow. Yung mismong finished product, yun diretso sa buong building. Ganon. Kasi okay lang naman kahit nasa labas yan, basta may bubong, wag mo nang paulanan kasi may mga electrical yan eh. Lagyan mo lang ng cover, parang pang garahe ba? Sa garahe style. Tinanong niya, sir, kinuha nung... Yung malinis siya na... Anong kinuha niya? Package na Yung sa basista, yung napanood namin, Basista? Yung 480 square meter na building. pure drop. Oh, si Pure Drop. I'll be honest with you, boss, problemado yun sa water source niya. Maganda yung kanyang building, maganda yung kanyang equipment, kaya naman dinisin ng makina. Pero yung water source talaga niya ang pangit. Nung time na inoperate namin yun, nasa 2,000 ppm lang siya. Ngayon, 8,000 na. Tubig alat na talaga yung nakukuha namin. Yun sabi ko, nagbabago. Tubig alat na talaga. So, ginawa namin doon, pinalitan namin ng tangke, ginawa namin plastic. Pagka ganun po kasi, mahirap pong mag-maintain. Lalo, syempre, mababa ang presyo ng tubig, ma'am. Tapos, ang pag-process mo ng tubig, ang mahal. Kasi, tubig alat yung pinaprocess namin. Package na yun pala, tanong ko. Siyempre, mas mahal siya. So, yung kanyang maintenance. Matipid po ang maintenance niya. Baligtad po kasi ang thinking nating mga Pinoy eh, di ba? Ang iniisip natin kasi, kapag nagmamahal, yung maintenance nagmamahal. Then, sa water system, sa yelo, tsaka sa laundry, the more na dumadami equipment mo, the more na lumalaki, mas nagiging efficient yan. Ganun po siya. Parang ganito, pinaandar nyo po yung inyong water station, 4 na makina, pinagsama-sama mo, pero isa lang ang bayad mo sa kuryente. Ganun yung perfect example niyan. Parang ganito, ag-merge yung 4 na water station na yon. Instead na times 4 yung babayaran mo, isa lang. Siya na lang. Pero malaki ang capacity niya, malaki yung makina. Kaya po siya tinatawag namin mas efficient. Ngayon, dahil isa lang makina mo, isa lang din ang maintain mo. Yung filter mo, yun lang, isa lang din. Pang maintenance mo sa isang machine, yun lang din. Pero 4 na yung katumbas nun. Kaya package na yun talaga. Sige, yun lang kunin namin sa inyo, yung package na yun. Kailan nyo kukunin? Mamaya Mag-meeting muna kayo. Ang pangit naman daw, kahit wala na eh. Ang pangit. Ibig sabihin, yung 15K na... Kasi ang walang building permit doon, na 15. ang budget lang doon is 15K. Above doon is kailangan mo ng building permit. Yung pinaganda ng gusto. Kasi kinocompute kasi nila yung tax na babayaran mo actually. Yung building permit nila, magkano, ilang libo rin yun. Laki rin. Tama. Kasi ganun talaga. Wala tayong magagawa. Huwag magpapatay. Ganun ang business eh. Okay lang. Naman. Mababawi nyo naman yan. Sige sir, may dala nga kami dyan. Pero tsaka na lang na. May side dala visit na kami naman dyan, kayo. Apo, may... Wala na kaming... Pwede naman may 20,000. Yun yung reservation. Hindi naman po namin kayo sa site visit nang wala kaming 20,000. Pero sir, pwede naman siyang through Gcash, bank. Opo, pwede. Hindi naman namin pinaperpet ang reservation. Tuhan nyo, shallow well, no? Nag-recommend ako pang deep well. Mali na. Oo. Iba-iba kasi. Iba ba yun? Yung parang di ba? Kahit butas, ma'am, kailangan kong malaman yung lalim. Yung pagkukuha na ko ng tubig sa ilalim, gaano kalalim yun. Pati casing, kailangan alam ko. Pag mali casing, hindi kakasya yung motor ko. Alamin natin lahat yon. Kasama sa site visitation. Kasi for example, sir, shallow well lang naman pala yon. Tapos, gamitan kita ng Jetmatic na pang deep well. Ang lakas sa kuryente nun, di talo ka. Ako, walang problema. Lalabas naman yun, gagana eh. Kaya lang problema. In the long run, na-experience nyo yung laki ng binabayaran mo sa kuryente, mali kasi yung setup. Maraming ganyan. Pa-setup ng ganyang deep well, tapos mali yung pagkaka-setup. Ayun.
anong pump yung gagamitin natin. Kung ano yung magandang klaseng pump na rin. Siyempre, pag nagrekomenda kami yung maganda na, kung pasok nga ang submersible doon, submersible ko yun. Mas maganda ba yung submersible? Mas matipid ba yun? Matipid yun kasi mismong pump nasa ilalim eh. Ang size nung one nun, malaki. Malaki lang, oo. D4 yun. D3, pwede sa D3. Meron Oo. din tres. Meron 3. We will see. Kung bengkong yun, patay. Kung D3, di rin po pwede. D4. Kasi minsan bumibengkong sa ilalim yun. Susukatin natin. Kaya yung sinasabi ko, kailangan talaga inaaral natin yung mga yun. Titignan. Dito talaga, sir, mauna. Sige sir, yun lang. Opo, thank you so much. Thank you. Ay. Have a good day. Mag-ingat po sa biyahe. Yes. Opo. Salamat sa inyong pagbisita. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. This is my tambayan, my office, showroom, and this is Ella's tambayan. Ito, man cave ko to eh. Kaya lang ngayon, hindi na siya man cave. Ella's cave na siya. Kasi palagi siyang nandito. Nandito nangyayari yung kanyang, ayan, manicure, pedicure. Yan nangyayari. Nice ka lang, boss. Oo, kailangan niya ng sing-sing. Maganda eh. Oo nga, no? Ang ganda, oh. Kailangan ng sing-sing. Anong klaseng sing-sing? Wala pa ako pambiling sing-sing. Ano ka doon, magtrabaho ka. Wala, hindi pa nag-avail yung kanina eh. Ay, may site visit pala bukas ng 5 tanner. Pakibilinan yung mag-site visit. Akong Kasi bahala. kailangan pala. Akong Maaga bahala. daw sila ngayon. Ay, Akong bahala doon. Swerte ko talaga, no? Kasi alam niyo ba kung bakit? Nakita mo yung customer natin kanina. Yung lalaki, decided na talaga, magda-down. Reservation, ito, bayad tayo. Eh, yung babae, saka na. Mabuti hindi to ganun. Kasi kung ganun to, hanggang ngayon, pobre pa rin ako. Very supportive ako. Kaya nga, Ngayon. alam mo, ang tagumpay ng lalaki, nasa suporta ng babae. Ngayon, yung lalaki, nagdidesisyon. Sige na, hindi naman mawawala yung pera natin eh. Desisyonin mo na yan. Reserve mo na. Total, nandito lang naman sila eh. Yung babae, saka na. Saka na lang kayong magnegosyo. Pagka marami na kayong kalaban.